Kwentong Pilipino, kwentong OFW, makaka-relate ka dito. Alam niyo ba guys kung plano niyo mag-abroad para magtrabaho o mag-OFW, ngayon pa lang ay pinagdarasal mo na yan sa Panginoon. Kasi pagdating mo doon sa bansang pupuntahan mo ay hindi ka na pwedeng mamili ng amo, lalo na yung magiging katrabaho mo. Kaya ngayon pa lang, ipag-pray mo na sa Diyos na magkaroon ka ng peace and harmony. Kasi sa ayaw mo at sa gusto, you need to embrace yung mga kahinaan at kabutihan nila. God bless you all. Kwentong Pilipino, kwentong OFW, makaka-relate ka dito. Alam nyo ba guys, napakalaga sa isang tao ang kaibigan, lalong-lalo na sa ating OFW. Dahil kung may kasakitan at may naramdaman ka, kaibigan natin ang nandyan. Kapag may mabagit kang problema, kaibigan natin ang nandyan. Kapag masaya ka at nag-uumapaw, ang sayang naramdaman natin, kaibigan pa rin natin ang ating nababahaginan. Kaya pahalagaan natin at huwag siraan ang ating kaibigan. Oo, madadamayan ka ng pamilya mo kahit malayo ka sa pamamagitan ng tawag, pero physically, literally, ang kaibigan natin ang nandyan. Kaya maging mabuti tayo sa kanila. God bless you all. Kwentong Pilipino, kwentong OFW, makaka-relate ka dito. Sino guys dito ang bagong sahod na sa halip na magsaya ay biglang nalungkot? Kaka-relate ka, no? Alam nyo ba guys, kapag bagong sahod ka, lalong-lalo na sa ating OFW, reward yourself, treat yourself, at huwag kang mag-guilty kung kumakain ka ng masarap kasi deserve mo yan. Yung tambay nga at walang trabaho, kumakain, ikaw pa kaya na ikaw mismo ang nagtatrabaho? Minsan o kadalasan walang ideya ang ating pamilya na bago mapa sa atin yung sahod natin ay sandamakmak na pagtitiis, pagtsatsaga at dugo at pawis muna ang ipinuhunan natin. Minsan pa nga, bago nating makuha ang sahod na yan, nababastos pa tayo ng ating amo, ng ating pasyente, ng ating customer. Di ba? Ganyan ang mga sakripisyong nagagawa nating OFW na minsan ay hindi na natin pinapaalam sa ating pamilya. Guys, kung nagustuhan nyo ang aking video ngayon, pakishare naman to sa inyong pamilya o kaya sa inyong mga kaibigan. Alam nyo ba guys that pain has purpose? Na kung positibo tayo sa ating pananaw sa ating buhay na maski frustration, depression, anxiety, pagkabigo, sama ng loob, ay na-appreciate natin kasi alam natin sa ating sarili na nagbibigay o magbibigay ito sa atin ng aral. Aral o leksyon na pwede nating bitbitin, kimkimin kapag dumalaw yung uli ng bagyo. Alam niyo naman si Lord, hindi naman niya iaalaw ang isang problema kung hindi mo ito kayang solusyonan. At syempre kasama mo siya, nagiging firm tayo sa ating pananampalataya na malalagpasan natin kung ano man inalaw ni Lord na mangyari sa atin. Kwentong Pilipino, kwentong OFW, makaka-relate ka dito. Mga tips para makuha mo ang loob o tiwala ng iyong amo. Actually guys, marami kong tips o suggestion pero ngayon, dalawa lang muna ang ibibigay ko sa inyo. Una, dapat maging reliable ka o maaasahan ka. Dito na guys, pumapasok yung salitang diskarte. Yung mga drivers, kadama o katulong salesman o service crew, makaka-relate kayo dito. Dahil sadyang sinusubukan talaga tayo ng ating amo. Nag-uuti sila na alam nilang hindi natin alam. So, paano mong gagawin? Halimbawa, may pinapabili sa yung kutsara. Ngayon, sa amo ka mismo magtanong kung saan mabibili at kung paano makakarating doon sa bibilihan. Ngayon, kung halimbawa walang amo mo, doon ka sa tamang tao magtanong. At sino yung tamang tao? Maliban sa anak, sa asawa, o kaya doon sa mga senior o kaya doon sa mga taong nauna sa iyo doon. Kasi hindi ka nun lilinlangin o di ka lolokohin. Dalawa, kailangan maging honest o matapat tayo. Ano ibig sabihin nun? Nandyan man sila sa paligid o wala, kailangan magtrabaho tayo ng hindi nakasimangot at hindi nagdadabog. Meron talagang among nanunubok. Hindi lahat pero meron at meron. Minsan, nag-iiwan sila ng mamahaling relo, mamahaling alahas o pera
doon ka susubukin sa mga bagay na gano'n. Kung gaano ka katapat at kung gaano ka buti sa iyong puso. Ngayon pa lang guys, sabihin ko na sa inyo, wag na wag kang magpatukso. So I hope guys na marami kayong natunan ngayong araw na ito. Madali lang naman tandaan. Unang-una, dapat maging reliable o maasahan ka. Pangalawa, dapat maging honest o matapat ka sa iyong trabaho. See you guys and God bless. Kwentong Pilipino, kwentong OFW, makakarelate ka dito. Mga pressure at alalahanin naman ng mga OFW pag-uwi dito sa Pilipinas ang pag-uusapan natin. Wala nang paligoy-ligoy pa. Number 1, ayaw nila ng madilim, masikip, at laging binabanggit ang init-init. Number 2, bartin na bartin sila kapag nakakita sila ng mahabang pila. Mahabang pila sa Jollibee, mahabang pila sa groceries, mahabang pila sa padalahan ng pera, mahabang pila sa bangko. Ito pang kinainis nila. Yung pinapapirma-pirma pa sila ng mga papeles o kaya pinapasign-sign pa sila at bigla silang haharangin ng mga tao na nag-o-offer ng mga credit card o kaya ng kung ano-anong mga serbisyo. Number 3, nagiging palaisipan sa kanila maski pagtawid-tawid sa kalsada. Lalong-lalo na yung mga matatagal na umuwi dito sa Pilipinas, maski barya, naguguluhan sila. Number 4, kung madumi ang CR nyo sa banyo, linisin mo na. Baka makita mo siyang kinikilig-kilig pa paglabas niya ng kubeta. Number 5, pressure siya dahil pakiramdam niya nagpapalibre sa kanya yung mga taong nasa paligid niya. Yan ang ilan sa mga pressure words ng mga OFW pag-uwi dito sa Pilipinas na pakiramdam nila nagpapalibre sa kanila yung mga taong nasa paligid nila na kung tutuusin ay hindi naman pala. Tulad ko noon, pag umuwi ako galing Riyadh, ang pakiramdam ko laging nagpapalibre yung mga barkada ko. Yun pala, makita lang nilang nasa mabuti akong kalagayan ay sapat na sa kanila. Guys, thank you and God bless you all. Kwentong Filipino, kwentong OFW, makakarelate ka dito. Sino dito guys ang gustong mapaiksi ang pananatili sa ibang bansa? Kaya mga kaibigan, mga kapatid, kung gusto niyo talagang mapaiksi at makapili agad ang pamilya niyo dito sa Pilipinas, the moment na ma-receive nyo ang pinakaunang sahod nyo ay mag-ipon na agad kayo. Yan ang pinaka-regret ko sa aking buhay na hindi agad ako nakapagtabi. Huli na nung ma-realize ko na kailangan pala talaga bago ka umalis ng Pilipinas ay may plano na kayo. Lalong-lalo na dun sa mga may asawa, kailangan mag-usap muna kayong mag-asawa kung ano ba talaga ang ipa-priority nyo oras na makaalis ang asawa nyo. Dahil kung wala kang target o plano, parang nagiging kampante ka, nagiging relax ka lang, lalo na kung hindi mo alam ang purpose kung bakit nasa abroad ka. Isa yun sa nagiging dahilan kung bakit nagtatagal tayo sa abroad. Ito pa ang mga napagtanto ko. Habang wala tayong plano o di nasusunod yung plano natin, malaki ang posibilidad na magtagal tayo sa trabaho. At habang pinagtatagumpay natin yung luho at layo natin, mas lalong hinahadlangan natin yung dapat ipanalo natin sa ating buhay. Sa madaling salita, bago ka umalis ng Pilipinas, kailangan maging malinaw sa sarili mo kung anong kahalaga ng pag-alis mo at kung anong importansya ang maidudulot nun sa sarili mo, lalong-lalo na sa pamilya mo. At para mapaiksi ang pananatili sa ibang bansa, tiyaking mag-ipon ng mag-ipon ng mag-ipon. See you guys and God bless you all.